awitin, no? Awitin ng mga Tagalog na mga kanina at maganda. Mag-isip mo ba ito? Ano? Kaya napakaganda ng mga awitin po nila. Yung mga nagsiawit din. At talaga hindi mawala na tayo yung pagkaloob ng Lord sa mga pagagaling na mga manganta. Amen? Amen? Talagang mga panlaban sa mga tao. Alright, at natutuwa po ako sa pagkakalit ng umaga ay hatid na mensahe si Brother Mark. Ano ba yun? Yung ating gawain po sa Angeles, ngayon umaga ay 16 ang kanilang pong bisita. Okay, 16. No? At talagang yung revival meeting ay umaabot pa hanggang dahil ng umaga. So, at mamaya naman, ipapadala niya sa akin yung offering, kung magkano ng nabot, siguro makalahating million yun. Ano nga, mamilip-milip lang tayo eh. Magbuwalay ba na? Okay. Alright, at hindi ko po na, pagkano naman yung report mo nga yung nangyari nandun pa, kumakain sa story, at kasi nung nandun si Brother Mark, ganoon din, nagtama ba, naging-anin din ang bisita. O, naging walo. At buwan na po yung mga naligtas mula ng Resurrection ng Friday hanggang sa Monday. Okay? At mostly ng mga naging bisita, ng mga nagkalaan, hanggang kaning umaga ay bunga ng revival meeting po natin. Bumabalik sila. Pagka ba naman din sige kapagin mo? So yun po yung biyaya po ng Panginoon. Yun po yung biyaya po ng Diyos sa gawain po sa Pampanga. Salamat po sa Lord. Ito po mga nakarating ko, maging ito po mga last week po. No? Ito po yung mga Bible study, mga Bible study, na sa biyaya po ng Diyos, ay sila po yung mga nagkakaroon. At ito rin naman po yung ito po yung mga saga-aita. Ayan. Sabi ko nga ako din sa kung ikaw ibalik mo nga sa aita. Ayan. So yun po yun, ano, ayan. Ito po yung mga aita, parang sa Pampanga. Nasa biyaya po ng Diyos, yan po yung mga bata po yan. Lahat po sila po nakadala po ng church. So nakadala po yan po sila ay 18 sila, bukod po din sa mga prospect po ni Ate P. Ang katuwa lang po kasi kung halos lahat po ng prospect din po ni Ate P na pinabalikan, lahat po talaga yung nakadala. Magiging po yung mga, hindi lang po sa prospect po ni Ate P, na magiging po yung mga kamag-anak ng prospect po ni Ate P, mga natuwa. So yun po yung biyaya po ng Panginoon, dahil nung nagkaroon nga po ng serving mula Friday hanggang Saturday, parang po yung kanila po kagalangan ng maglingkod po sa Panginoon, talaga hindi ko matatawanan. Kasi nung kami po nag-serving ko, punta ko po doon, alas 2 po kami ng hapon, na alas 9 pa kaya pong mag-uwian. Alas 9 ng gabi. So yun po bakit naman talaga yung fellowship, yung revival na nangyari po. At ng Sabado, yan po, kasama rin po ng ilang mga na ilang mga kananayan, mga kabataan. At ang nakakatuwa po doon, yung report po doon na yung mga kabataan po ay kahit kung 6 po sila ng mga kabataan na ang una na kasama sa serving pa lang po doon, 2. Pero po yung nakakatama po yung sa revival po na naganap po doon, na halos lahat po ng mga kabataan po doon ay nakakasama na po na serving. So yun po yung biyaya po ng Panginoon kasi sabi ko na nakita po nila na sa serving may blessing. So nakita po nila po doon na kuya, hindi po kayo marunong magturo. Pero nung sila po nakapagturo po doon kahit mga bata, iba talaga yung kagalakan na kanila pong naranasan. Sabi ko sa kanila, ganyan din ako nung una na pinagturo ko ni Pastor. Una-una tanda ako po ng bata, halos hindi pa po ako makapagturo. Pero after po naman turo na siya, parang nabunutan ako ng tinig. So yun po yung nakakatawa lang po, na kasi po talaga naging magbunga po ang gawain po doon. And then plus hindi naman po yun, ang attendance po doon ay halos lahat po ng members po ng umaga ay nakadala po sila. Yan po yan, nagpasabi po yung mga kalalakihan po doon kay Marvin, gusto po namin po mag-special number. So yun po, kung po yan, special number po doon. At ang nakakatawa lang po, sabi ka mga kumili ko yung Mark, dito pong last Sunday, gusto nyo kuman po nakakunin po yung mga bata po doon sa mga sitio babo, eh talaga hindi na po kakasya po doon sa espasyo po ng lugar.
Kasi po yung lugar po nila, hindi naman malaki yan. Ang bata po dyan, yung bago po na po ng 40. So kung 40 po na bata, at yung kakunin po natin po doon, mahigit na nasa 30, 35, so ulit po lalabas po na 75 sa mga bata pa lang. So sabi nga po kay Brad, pwede bang sa susunod na lang natin gawa? Makikita mo lang po, sabi ko nga po, nung punang-punta po lang doon, mga talagang sulit eh. Kasi po na talaga ang Panginoon patuloy siya nagliligtas po at nagbabago po ng buhay. So yung biyaya po ng Panginoon sa gawain po lugar po ng Pampanga sa pangunguna po ng ating pumali pastor. Na nakakatawa po kasi nakakita po ng ating pastor yung vision. Yung vision of heaven, vision of hell, maging po yung vision po ng mga lost souls. Patuloy po natin po yung panalangin po sa ating panalangin. Ano po supportahan po natin lalo sa ating pong panalangin. Na nakakatawa po kasi po yung mga members po doon ay talaga yung revival po na naganap po sa lugar po ng Pampanga. So patuloy natin po lagi po ipag-pray po yan at pag-pray din po natin po si Brother Mark. Opo yun. Nakakatawa lang po na sa biyaya po ng Panginoon ay talagang yung surveying po namin po nila ay malaki po yung kumbaga mas lalo po sila nagtinit pa po sa pag-aakay po ng kaluluwa. Kasi nakakatawa lang po din, yung nakakatawa lang po kasi pagkagaling po nila po ng trabaho, kalimutan po kasi ng mga sa call center. Pero pagkagaling po nila po ng trabaho, isang kung gabi trabaho, tutulog na ng konti, and then sama po ng surveying, and then uwi lang po ng tanghali, tutulog ulit po ng konti, papahinga lang po ng konti sa church, kasama po ulit po ng surveying hanggang hapon po doon and sa Bible study. At ang panghuli po, nakakatawa po doon, doon sa ulit tinuruan po namin po doon na isang tatay, talagang mapagbiyaya po ang Diyos yung tinatawag na dying grace. Kasi yung ulit po naturuan po doon isang tatay, at pagkatapos po ng kinabukasan niya ang binawian po ng buhay. Pero yung nakakatawa po sa biyaya po ng Lord, na yung si tatay pala, hindi lang pala si Brother Bo nakapagturo, marami na rin pala, ito po yung tatay. Yun po yung mga tinuruan po ni Brother Bo, yung ilang mga ano po doon. Nakakatawa lang po nyo, kasi po nung nasaray din po doon, mismo doon po kay tatay, nandun po yung kanya pong mga anak, at nandun din po yung kanila pong mga kamag-anak. At doon po sa pagkakataon niya, talagang nakakatawa po ang Diyos, na marami po pong naligtas, na sa biyaya po ng Lord, tuloy nga po naligtas, at nakapakinig po ng Ebanghelyo po ng Panginoon. So yun po yung pinagdala po sa surveying po sa Pampanga. Salamat po, talagang mabunga po ang gawain dahil lamang po sa biyaya po ng Diyos. Maraming salamat po, maganda galing po sa gawain sa Kaya po yung ating labor at support financial ay it's not in vain. Yun sila, nakikita ko doon kailangan talaga nila ng full-time pastor. Alright, kailangan po din. Honestly, ngayon, hindi talaga magpadalaan, no? At hindi niya ito. Natutuwa ako, pagkamat walang tayong nagpapadala ngayon, si Mother Mark na nanalo, na hindi mo pa rin magbisita ko ngayon. Kaya support na natin. At ginawa ko usap ng Mother Boy, meron tayong mga sinusuportahan matagal na, halos 10 taon na. May mga sinusuportahan tayo 10 years na. Sabi ko, ito isang ito, pigil-stop na tayo. Okay, at ipagdala natin kay Mother Mark. Amen? Kasi hindi sila natin sinusuportahan ay nakabili din sila ng lupa para sa kanyang bahay. Ito. Nakabili sila ng bahay. At po kayo siya. Ako yung ating napapadala pa ng 18 million. Binigyan mo ito. Sabi sa ito pa, nagpatayo na siya. Hindi na ito suportahan. Hindi na ka. Kay Mother Mark na rin. Kasi Mother Mark, ayaw niya tumaga. Totoo. Kasi nagtrabaho naman siya eh. Kasi ganun naman ay gusto ka yung budget. Talagang ba? Ay, pangkasulan yung malalaki. Kasi yung kanyang tricycle ay ilan pa rin pa ito. Ilan pa service eh. Kasi yung kanyang suko, mga tao. Okay. Salamat sa Lord at pinagpapala niya yung gawain sa Angeles. Of course, hindi kay Mother Wilson, blessing din. No, talagang wala na silang hindi na silang kasya sa kanilang pong ginagamit na lugar. Okay? Kaya
sino pa? Amen? Yan, ang di talaga nag-pray for the Lord, bigyan po kami. Bakit marami naman tayo ng preacher? Ada si Nino, si Lando, si Philip. Amen? Si Brother, okay, one year na lang, isang taon na nag-graduate na siya. Malibang na lang ang Lord Pass na rin. Naman, tapos mo yan. Okay, malibang na lang, biglang magkasawa yan. Magkanan. Marami tayo galing sa okay. Alright, ba't yung mga naman yung bang nagkaroon niya na bet na nakalatay ay ising nag-service kayo? Mangga, namatay siya nakapag-funeral service kasi. Now, yung mga sa ibang bago sa book of Acts chapter 11 at ating pumituloy ating nasa mga umaga about the 100% Christian. Alright? At hindi ko po sa inyo yung 3 different stages ng paglagaw ng isang Kristiyano. No? Atin yung comfortable stage na ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Ayaw ng Lord na tayo maging comfortable na lamang sa ganitong kalalagayan. Nanonood na lamang sa iba na naglilingkod. Diba namin? Nagre-relax na lang. Ayaw ng Lord. Ito na Lord is what? Mag-alab pa tayo. Amen? Mag-alab pa. Magningas pa. Amen? Magkaroon palagi ng perennial revival. Okay? Yung ating church ay magkaroon ay lagi na every Sunday, every service ay magsilbi revival. Amen? Ano yung pangalawa? Conform stage. Ayaw ng Lord na tayo ay kamukha ng sanlibutan. Ayaw ng Lord na tayo ay parang pagano pa rin. Ayaw ng Lord. Ibig ng Lord is what? Na tayo po ay hindi umaayon sa sanlibutan ito, kundi nagbago na ng pag-iisip. Amen, isa? Amen? Ang ating isipan ay magkaroon ng isipang pakalangit. Alright? Ibig nun tayo ay may malasakit, nag-iingat ng ating mga sarili, no? At sa ganun pala ay maging kagamit-gamit sa serbisyo ng Panginoon. Alright? Now, what is the 100% Christian? What is the 100% Christian? He is what? Saved and sure. Okay, totoo ha? No one can serve God with all he has, maliban na siya'y nakatitiyak na siya ligtas. Kaya, okay, ang isa 100% Christian ay ligtas at tiyak na ligtas. Alam niya sa kanyang sarili that he belongs to God. Amen? Si Kristo ay nasa kanya at siya ay naka Kristo. Alright? Ano pa? He is what? Ano yung pangalawa? He is happy. Diba? Meron siya kagalang hindi masayang ng pag-iisip ng tao. Ang lagi kong naalala ng expression dito is what? Si Paul and Silas. Bagamat nasa binanduan, bagamat nakakadena ay umaawit ng papuri sa Diyos. Diba namin? Ibig sabihin na kagalang na hindi masayag ng pag-iisip ng tao. Nagtataka sila. Anong meron itong dalawang lalaki ito? Nagagawa pang umawit ng papuri sa Kristo kanilang kinikilala, samantalang nakasadla sa madilim na bilang ito. Anong meron sila? Envious na? Bakit sila masaya at umaawit pa? Ano kailan? Yes, yun ang 100% Christian. They are what? Happy. They are happy Christian. Alright? And that happiness comes from a right relationship with God. And it is a result. Okay? It is a result of faith in God and obedience to His Word. Okay? Now, Jeremiah chapter 9, 23 to 24, at makikita niyo po, ang katotohanan na naibig niya nakita talaga na tayo ay masaya sa Kanya. Okay? Ayaw niya na tayo na ang church, ang Kanyang church ay merong servisyo na parang funeral service. Ayaw niya nun. Amen? Amen?
niya na ang church na yun active. Warm service. Okay. Jeremiah chapter 9, 23 to 24. So, hindi pa ako din. Jeremiah 9, 23 to 24. Tayo po lahat. Ready? Basa. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, nor let not the rich man glory in his riches. Hindi po ba yan? Okay, sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magpapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magpapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Now, anong ating ipagkakapuri? Ano? Number 24, dahil lahat, kundi magpapuri sa ganito ang lumululuwa natin na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan, kahatuwin, sapagat sa mga bagay nito ay what? Nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Amen? You see na, maging ikalibaya mo, ikatuwa mo, higit sila na nakilala mo siya, nakakilala ka sa Panginoon. You see, kaya ano ang 100% Christian? He is silenced. Pangalawa, he is a happy Christian. Okay, ano pa? He is what? He is in that concerned stage. Now, ating pag-usapan din today, how does one become a 100% Christian? Okay? Paano maging isang 100% na Kristiyano? Panginoon, muli po ako lumalapit at ipinagtatagubilin sa iyo ang panambahan ito. Muli po ako lumalapit upang ihandog sa iyo ang pagsamba po namin. Muli po ako lumalapit upang humingi na igawad po sa akin ang iyong pagpapala, kapangyarihan, at ang iyong leadership upang maihatid ko ng maayos na nais mo ang mensahe ko ito. Sa pangalan po ng aking Panginoon, hinihingin ko lahat. Amen. Alright. Now, how does one become a 100% Christian? Inimata ako na matapos natin mapakinggan ng lahat, malatuhan ng lahat, ay hanap natin na tayo po'y what? Ano ba si Christian? 100% Christian. Now, paano maging isang 100% Christian? Number 4, of course, ito lang. Number 4, okay, ano kailangan? Number 1, complete trust. Complete trust on what Christ has done doon sa krus ng Kalbaryo. Ano isa? Hindi ka matatawag na 100% ang isang tao, okay? Kung hindi lubos ang kanyang tiwala na kung bakit siya ligtas ay dahil kay Kristong namatay at nabuhay na para sa kanya. Ano isa? Anong kailangan? Complete. Amen? 100% na pagtitiwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na naging daan ng kanyang kaligtasan. Alright? Natatandaan ko lang, kung wala kang makikita sa Bible, na tinuturo, okay, na sa pamamagitan ng gawa ng tao, maliligtas. Bakos maliwanag ang Biblia, okay, na paano sa visual, okay, through the finished work of Christ doon sa krus ng Kalbaryo. In 1 Peter chapter 1, chapter 2, verse number 24. Tignan niyo po. 1 Peter 1, chapter 2, 24. First Peter 1, 2,
His own self, bear our sins in His own body on the tree. Siya ang nagpasan ng lahat ng ating mga kasalanan doon sa puno, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes He were healed. Siya ang nagpasan ng lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Now, pangalawa, chapter 3:18. Chapter 3:18. Ready? Basa. For Christ also had once suffered for sins. Ganyan po yan? Okay. Sapagat si Kristo man ay nagbata minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid, dahil sa mga hindi matuwid. Si Kristo yung matuwid. Namatay siya para sa mga hindi matuwid, upang tayo'y madala niya saan? Sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit pa binuhay sa Espiritu. Amen? Amen? Kaya nga, upang maging 100% realisyon, ano kailangan? Lubos na tiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At dito, wala tayong idadagdag, wala tayong mababawas. Sapat yung ginawa niya sa krus upang ikaw at ako makapasok doon sa kalangit-langitan. Amen, Krista? Amen? Hindi sa gawa, hindi sa bautismo, hindi sa kung ano ba man, kundi sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alright? At siya'y nabuhay na muli. Okay? At yung kanyang resurrection ay patunay na sapat ang kanyang ginawa upang tayo ay maligtas. Okay. Secondly, complete trust on what God has said. Ang isang tao ay 100% Christian sapagkat lubos yung kanyang tiwala sa sinabi ng Diyos. Alright? Now, John 10:28, sabi ng Panginoon, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone pluck them out of my hand. Yun ang kanyang sinabi. Lubos ang tiwala ko doon. At ikaw din, lubos ang tiwala mo na ikaw ngayon ay may buhay na wala. Hanggang at ano man ang mangyari, hindi ka pwedeng mapahama. Amen? At walang sino man, even Satan, ay maaagaw ka sa kamay ng ating Panginoon. Yan ang 100% na Christian. Meron siya complete trust on what God has said. Amen? And John 1:12, datapot ang lahat ng sa kaliwa, nagsitanda, ay pinagkalooban niya siya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa babatil yung mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Now, ang question, hanggang kailan? Nakikinig ka sa akin? Hanggang kailan tayo magiging kanyang anak? Hanggang kailan? Ay, kaling kasi ayan? Ibig kong makuha ito, para magbabahagi nyo kay yes. Alright, nung tanggapin ko siya, ako'y binigyan niya ng what? Power to become na kanyang anak. Now, hanggang kailan ako maging anak ng Diyos? At hanggang kailan kanya magiging anak? Anong sagot? Listen, Christian, yung John 1:12 ay eternal transaction. Ang sabi ko, ito ay what? Eternal transaction. Walang hanggan ngayon. Ano man ang maganap, ikaw ay kanyang anak. Amen? Amen? Hindi na mapapawalay at nangako ang ating Panginoon, okay, na lahat ng lumalapit sa Kanya sa anumang paraan, hindi niya itataboy. Ano ba? Amen? Ano yung sabihin na hindi tataboy? Ano sabihin nun? Ano man na mangyari, walang pangyayari, itatakwil ka pa niya. Sapagat ang pagiging anak ay what? Ang sabi ko, eternal
sasawayin ka niya, re-reviewin ka niya, pero hindi mo tatapuin. Are you with me? So, doon ang kunin ka niya ng maaga, pero hindi ka niya itatapuin. Kung kunin ka niya ng maaga, papauwi ka niya sa iyong walang hanggang tahanan sapagkat ikaw ay kanyang anak. Wala isip. Pag pumalis ka sa lupa ito, wala kang ibang pwedeng uwian. Pwede pa ako? Pag pumalis ka sa lupa ito, walang pwedeng uwian. Langit lang. Sapagkat ang palingan namin iswat, ito iswat, ito may what? Eternal transaction between you and God. Okay? Kaya, I 100% Christian, there is a complete trust on what Christ has done doon sa krus. Pangalawa, there is a complete trust on what God has said. Alright? 1 John 5, 11 to 13. 1 John 5, 11 to 13. Kaya nga minsan, kung may mga member tayo na hindi ko nakikita, at least nakakabalita ko ng minsan hindi maganda, ayaw ko nang i-detail, pero sakat na. Nag-pray ako, pero hindi, natutuhan ko na, at hindi ako dapat malungkot at dalhin ko ito. Kung anak sa Diyos, bahala Diyos sa kanya. Okay, wala akong mga hindi ko sa mapupunta, napakalayon niya. Pero kung siya anak ng Diyos, bahala Diyos sa kanya. Anak siya. At ang Diyos ay hindi maaaring kumonsinti kapag mali at mali ang buhay na kanyang anak. Right? Complete trust on what God has said. Alright? Ano ba kanya sinabi? Okay, whom the Lord loved, He chastened. Sabi nga ni David, bakit bago ako naligaw? Bago ako nabighati, naligaw muna ako. Ibig sabihin yung kapinhatian, yung affliction or kapinhatian dinanas niya ay bumanawat pagkaligaw niya. Okay? At ang Diyos ay nagpagalawat affliction sa kanya. Amen? After affliction, sabi ni David, nag-testimony siya pagtungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon. Right? In verse 5, 11 to 13. Verse 5, 11 to 13. Verse number 11, nandiyan po kaya? Alright, okay, and this is what? This is the record that God has given to us eternal life. Alright? Kita niyo ba yan? This is the record that God has given us eternal life. Kita niyo po? Okay, hindi sinabi na these feelings I give unto but what? This is the record that God has given us eternal life. He that hath the Son hath life. And he that hath the Son of God hath not life. Kaya mo, walang middle ground. Amen? May buhay o walang buhay. Diba namin? Ligtas o hindi ligtas na. Walang middle ground. Number 13. Bakit ako? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Nakataya? Hindi sinabing ang damdamin ito'y ibinibigay ko sa inyo upang inyong mahal mo. Hindi pinag these things that I written. Hindi pinag yung nakasulat. Ang ibig niyang panghawakan mong, paliwalaan mong lubos. Amen? Ang mga bagay na ito ay what? Ang mga bagay na ito ay what? Isinulat ko sa inyo. Paliwanag ba? Hindi basihan yung damdamin, tama? Kundi yung salita ng Diyos na isinulat pa talaga upang malaman mo na may buhay kang walang hanggan. At ang buhay nito ay nasa kanyang anak. Alright? How does one become a 100% Christian? Anong kailangan? Pangalawang kailangan, complete what? Complete what? Complete trust on what God has said. Hawakan mo at ilalagay mo lubos yung tiwala mo sa mga sinabi ng Diyos.
pabago-bago. At salamat, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Forever, O Lord, thy word is settled. Settled! Settled in heaven. Hindi matitinag, hindi magbabago ang kanyang salita. Right? Kaya complete trust on what God has said. Amen? Titus 1:2, in hope of eternal life, na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. Complete trust on what God has said. Amen? Kaya nga kapag ikaw ay nangungulila, nalulungkot ka, natatakot ka, basahin mo at pagbulay-bulay mo yung kanyang mga salita. Amen? Panghawakan mo. Panghawakan mo. Nagpapalakas yan, nagpapasigla yan, bibigay ng pag-asa. Kaya bigay siya, sabi ko niya sa lumban, binasa ko yung kay Caleb. Okay, si Caleb, Joshua, 40 anyos ako. Joshua, remember, ako yung 40 years old. Nung ako at si Joshua, isubo ninyo para mag-espiya sa promised land. Yung 8, hindi nagtiwala kami, Ngayon, Joshua, 45 taon na ang nakalipas at ngayon ako ay 85 years old na. Pero malakas pa rin ako. Amen? Malakas pa rin ako. At natatandaan ko, nung sabihin ng Diyos na yung Caleb, yung lupa na niyapakan mo, ibibigay ko sa iyo. Now, Joshua, I am 85 years old, pero yung lakas ko, noon, 40 years old ako. At ngayon, hindi nagbabago. Na Joshua, give me this mountain. Amen? Alam kong naroon ang mga Anakins. Ay, mga Anakin, di ba? Mga giant. Pero itataboy ko sila sa pangalan ng aking Panginoong Diyos. Amen? Ano nagpalakas kay Caleb? Yung faith niya. Faith saan? Sa sinabi ng Diyos. Di ba namin siya? Kaya anong kailangan? Para maging matagumpay tayo at maging 100% na Christian, anong kailangan? Complete trust on what God has said. Tandaan nyo, yung Bible ng hawak, nandiyan lahat ang sinabi ng Diyos para sa iyo. Alright? Tatlong bagay. Complete obedience. Complete obedience. Complete trust. Okay? And then complete obedience to the Word of God. Okay? Complete, total, absolute. Amen? Amen, is it? Hindi natural, hindi absolute. Amen? Masarap yung witness, but higit na masarap yung what? Absolute. Trust. And then what? Obedience to the Word of God. Alright? Now, listen to me. Yes, obedience is not a requirement for salvation. Diba namin isa? Because for by grace are you saved. Tama? Through faith, and that not of yourself. It is what? It is gift of God. Alright? So yes, kaya obedience is not requirement for salvation, but it is essential. It is essential for what? For happy Christian living. Ano yung ganito ulit? Kailangan ito for happiness, para ma-enjoy mo yung Christian life mo. Amen? At ma-enjoy mo yung nalalabing mga araw, taon na ibinibigay pa ng Diyos sa'yo dito sa lupa. Anong kailangan? Complete ba? Obedience to the Word of God. Okay? Sa pagtotoo mo, totoo mo ito, tanongin mo na, okay? Maraming Kristiyano, yes, they are saved, but they are not happy. Okay, pakilala siya? Many Christian, yes, many people are saved, but they are not happy. Bakit? Because they are not obeying. Anong dahilan? Ba't hindi sila happy?
Okay, hindi kasi sila sumusunod sa Panginoon. Alright? Any question? John 13:17. Ano sabi ng